Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa Life and Things channel. Usap-usapan ngayon ang pahayag ni Ombudsman Remulla na malumpahan na rin daw ang korupsyon sa Hidukadura or Hudikatura. Ayon sa ulat ng GMA Network, pero tanong ng marami, totoo ba ito o isa lang bang mapanganib na pahayag? Pag-usapan po natin. Ayon sa Ombudsman, hindi lang sa ehekutibo at lehislatura may korupsyon, pati din daw sa hudikatura ay severe na rin. Binanggit niya ang mga high-profile cases tulad ng PDAF at fertilizer fund scam, kung saan may mga akusadong naabsuelto rin. Pero mahalagang linawin, ang absuelto ay hindi automatikong ebidensya ng korupsyon. Sa batas, kung kulang ang ebidensya, obligasyon ng korte na mag-absuelto, kahit gaano pa ito kabigat ang akusasyon. Ito rin ang sagot ng Integrated Bar of the Philippines. Ayon sa kanila, hindi lahat ng desisyon ng korte ay produkto ng suhulan. Marami pa ring hukom ang tapat at sumusunod sa batas. Ang problema, kapag ang isang mataas na opisyal ay nagsabing malumpang korupsyon nang walang malinaw na ebidensya o pangalan, delikado ito. Pwede na itong sirain ang tiwala ng publiko sa hustisya. So ang reaksyon at opinion po natin dito, oo, may korupsyon. Hindi natin pwedeng itanggihan, pero dapat malinaw na may ebidensya at may tamang proseso. Hindi pwedeng husgahan lang ang buong hudikatura dahil lang sa ilang kontrobersyal na kaso. Ang laban sa korupsyon ay dapat matapang pero makatarungan, malinaw pero responsable. Dahil kapag nawala ang tiwala ng tao sa korte, mas delikado kaysa sa mismong korupsyon. Ito po, panoorin po natin si The General's Viewpoint. Shout out po sa inyo, sir. Ito po, panoorin po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article published sa gmanetwork.com. Title, Corruption in Judiciary Also Severe. Ombudsman Remulla. Sa interview ng DZRH kay Ombudsman Remulla kahapon, lantarang inihayag ng Ombudsman grabing korupsyon sa judiciary. Basahin natin ha. Ombudsman Boying Remulla on Saturday said that aside from the executive and the legislative branch, corruption also exists at malala, severe sa judiciary. Yan ang kanyang pahayag. Okay, Remulla made the remark while recalling the fertilizer fund scam, where former Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Volante was cleared by the Sandigan Bayan of plunder charges in connection with the 723 million fertilizer fund scam. Ito ang sabi niya, yung Sandigan Bayan ang galing din mag-akwit. Lahat ng dahilan para mag-akwit, meron ang Sandigan Bayan. Yan ang payag niya sa DZRH interview. He said there are lawyers lobbying cases within the judiciary. May mga abogado na gumagapang. Kaya nga, yung corruption sa atin, huwag niyong sabihing nasa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Panoorin nyo lahat ng judges. Panoorin nyo yung mga justices. Panoorin natin. Sabi, matinding akusasyon ito. Remulla also brought up Priority Development Assistance Fund cases where several accused were acquitted. Last October, the Sandigan cleared former Senator and then incumbent Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, his former Chief of Staff Jessica Reyes,
and detained businesswoman Janet Napoles of 15 counts of graft over the alleged involvement in PDAP scam. Ito, sabi ni Remulla, yung PDAP, huling-huli yan. Huwag mong sasabihin na mahina ang ombudsman sa ebidensya. Ayun. Pinagtatanggol din niya ang ombudsman, Office of the Ombudsman. Okay, ito. Kinontra siya ngayon ng Integrated Bar of the Philippines. Salamat naman at mayroong kumontra. The Integrated Bar of the Philippines said that steps are already being taken to address such concerns. Sabi ng IBP National President Attorney Alan Panulong, we do agree that corruption also exists in the judiciary. That's why Supreme Court has institutionalized in order to institutionalize the Office of the Judiciary Integrity Board in order to curb that practice, sabi ni IBP President Panulong. Kaya lang, Panulong disagrees with Remulla that corruption is severe within the judiciary. Hindi siya sangayon. Kasi malala, sabi ng ombudsman eh. Ito naman, IBP President, hindi. Meron lang, mangilan-ilan. Oh. As to whether it is rampant or not, my observation is that it is not. There are more ethical judges than those alleged corrupt ones. In the case of the Sandigan Bayan, I haven't heard of any case where a justice was involved in the alleged corruption. Their decisions are based on appreciation of the facts of the case and the laws applicable. The decision largely depends on the evidence adduced by the prosecution, so it is not fair. Oh, yan, tinipinsanahan niya na niyang Sandigan Bayan. It is not fair to label them as corrupt when they dismiss a case because of a weak or insufficient evidence. Ito yung sinasabi ni Attorney Anthony Ludalvi Vista kanina sa kanyang article na kapag mahina ang kasong isinampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan, talagang madidismiss yan. Kasi to me observation ko lang din ito, isa sa pinakamatinong korte sa ating bansa ngayon ay ang Sandigan Bayan. That's my personal observation. Kaya hindi ako sang-ayon sa sinabi ng ombudsman na malala ang corruption sa judiciary, especially sa Sandigan Bayan. Namomonitor ko ang mga iba't ibang kaso na naisasampa sa mga korte. To me, totoo na may mangilan-ilan judges na corrupt. Kailang nabibilang mo lang sa kamay. Mas marami ang mga judges na matitino. Kaya, anyway, opinion o observation lang yon ni Ombudsman Remulla na malala ang korupsyon sa judiciary. Nasa taong bayan na kung paniwalaan natin siya o hindi. Ang tanong ngayon is itong mga kasong isasampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan related to flood control mess, dapat pag-igihan nila, palakasin nila yung ebidensya. Kasi according to Attorney Vista, Anthony Vista, karamihan daw na mga naisasampang kaso ng ombudsman ay half-cook. Yon ang sinabi niya sa kanyang article kanina. Kulang-kulang ang mga data o facts, kulang-kulang mga witnesses. Kaya walang magawa ang Sandigan Bayan kundi i-dismiss ang mga kaso batay sa kanilang appreciation sa mga ebidensya at sa application ng tamang batas.
Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na. Ikaw, ano sa tingin mo? May malubhang korupsyon ba talaga sa judikatura? O nadadala lang tayo ng galit at emosyon? Hanggang dito na lang ang ating video sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at subscribe naman dyan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.